Tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Napanood ko si Miss Nicole Yala sa kanyang guesting sa Dog Show Divas. Tawang-tawa talaga ako at aliw na aliw sa kanilang mga topics. Pero alam ko kahit na tumatawa doon si Nicole Yala, totoo talaga ang hinaing niya tungkol sa mga bento box mamas. Doon po sa mga hindi nakakagets, ito po yung sinasabi ni Nicole Yala na feeling niya hindi siya mabuting nanay porke hindi niya kayang kulutin ang pansit canton. Alam ko patawa-tawa ka lang, Miss Nicole, pero deep inside, you feel frustrated na bakit nga ba hindi ko yun kayang gawin samantalang yung iba kaya. It makes me reflect on my being a mother. Na lahat pala kakayanin kahit masakit at kahit mahirap. Wala lang, gusto ko lang pong makiisa sa lahat ng mga nanay, especially ngayong International Women's Month. Mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo at tandaan, hindi mo naman kailangang akuin ang lahat. Mabuhay ka at magaling ka kahit hindi ka bento box mama. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mary Grace. Mary Grace! Short but sweet. Ayan. Kwento ni Mary Grace. Hinainga. Una, tama naman si Mary Grace sa sinabi niya, isang pagbati at isang pagpupugay sa lahat ng mga nanay. Yan. Alam mo, sa totoo lang, sa lahat ng mga mothers, sa dami po ng mga roles natin sa buhay at mga pinagdadaanan, lagi po nating tatandaan na para lang maging positive yung outlook natin, no? Ang dami pong mga beses sa isang buong taon na sineselebrate po tayo. Tama. 'Di ba? Actually, isang beses lang sa buong taon na sineselebrate ang mga tatay. Father's Day lang. Actually, hindi nga Minsan din hindi rin. Father's Day, pero kayo pa rin naman. Correct. Pero kami pa rin, lalong-lalo na yung mga single moms. Oh. Hina-highlight din yan. Oh. Na nanay na, tatay pa, Oh. di ba? So, ibig sabihin, alam mo yon, in the grand scheme of things, ika nga, sa buong buhay po natin, kahit na mahirap talaga ang maging isang babae, may feeling tayo na minsan hindi pantay ang pagtingin, pero sa totoo lang, alam din ng buong mundo, Yes. di ba? Kung gaano kahalaga ang pagiging isang babae. Totoo. And in this case, pagiging isang nanay, kasi yun naman Correct. yung kanyang hinighlight. Oho. So yun yung gusto kong i-highlight din na sinasabi sa kanya na kahit hindi ko bento box mama, okay, for context, ulitin po natin, ano ba ibig sabihin Ayan, nun? yung bento. Oo, ito po yung kayang gumawa ng mga baon na Ewan ko yun yung tamang term eh. 'Di ba? Na yung mga Yung mga bento box, lunchbox mga ng mga lunchbox, bata. correct, na mga bata, na yung kanin nilalagyan ng kulot na pansit canton Ayan. as hair. Oo. Tapos lalagyan nyo ng seaweeds bilang Oo. mga mata o kaya pilik mata, Ayan. ganyan, 'di ba? In short, kumbaga parang Creative. dinidesign Oo. siya. Oo. Design, parang hindi to pwedeng kanin lang. Oo. Kailangan kanin to na may mukha. Ayan. Hindi to pwedeng siopaw lang. Kailangan siopaw to na magiging kamukha ni Peppa Pig. 'Di ba? Tama. May Ayan, mga may mga ganon. design, may mga Correct. Mickey Mouse. True. Ayan. Yan. Correct. May mga nakangiti, may mga Oho. hindi, 'di ba? And hindi po lahat may kaya nun. Oho. In fact, sa totoo, nakakabilib ang mga may kaya nun. Correct. Oho. Kasi naitatawid ng utak ninyo yung creativity hanggang doon sa finished product. Aha. May mga tao po kasing katulad ko na nasa utak ko yun yung magiging itsura. Pero pag nilabas, kunyari, meron akong ginawa sa hotdog, Jegs, na parang ang idea talaga nun is para siyang octopus. Basta parang ganun yung idea. Okay, so sinasabi mo na gusto mo yung nag-try ako na octopus yung itsura. octopus yung itsura. So yung Curious kami, anong kinalabasan? para siyang para siyang tawag doon, yung putol na kamay. Para siyang yung putol na kamay pag Halloween. Mukha siyang duguan. Si Ting! Mukha siyang si Ting na duguan. So nakakatakot siya. Yung mga tipong kapag bata ka, ayaw mong kainin kasi may isip mo, ang hinain ba na sa akin ng nanay ko for lunch ay putol na kamay.
naduguan. Meron pa nga there was a time na meron akong finalo na isang Instagram account kasi ang mga products na pinoproduce ay mga binibenta niya ay mga konektado sa bento box. So mga toothpick na may mga design sa dulo, mga ganon na ayun nandun sa dulo-dulo ng cabinet namin, inaamag, iniipis kasi hindi ko na itawid. Hindi na itawid ng utak ko yung design sa kinalabasan ng mga lunch. So alam ko talaga sa sarili ko na hindi lahat ay kaya pong gawin. Yun. Siguro sa mga new moms na sinasabi natin, kagaya sa mga panahon namin, hindi kasi din natin unang-una na experience yan. Correct, totoo. Kung medyo well off na kayo ng konti, kung mapadalhan ka man ng hotdog, gulubot pa. Totoo Walang yan. design. Wala talaga. Sa totoo lang, wala pong ganon. At ang wala pa nga lunchbox na magaganda eh. Correct, oo. Dati kapag mayaman ka lang, meron kang lunchbox na maayos. Kapag medyo mahina-hina yung sweldo, hindi ko ito makakalimutan, parang dati, merong libre sa Rebisco. Natatandaan ko yun na libre na kapag bumili ka ng Rebisco, kasi yun may lagi free, namin, may free na parang lunchbox. Tapos yun, pwede mo na siyang gamitin, di ba? So hindi katulad ngayon na expose na kayo sa mga bento-bento design. Tapos marami na rin iba't ibang uri ng lunchbox, hindi na lang mayaman ang nakaka-afford. Kasi meron ng mga murang klase na maganda naman. Dati kasi yung lunchbox is outer lang yung makikita mo, yes, di ba? Pag maganda, pag medyo nakakaluwag sa buhay, yung Tupperware. Correct. At saka yung Jigs, yung kapag ka lunchtime, pag binuksan mo, yung mainit pa. Yung umuusok. Ibig sabihin, galing Japan, di ba? May insulation. Correct, meron. Yung tipong yung kanin, yung may nagmo-moist pa siya kasi ang init pa niya kapag binuksan. Kami po kasi talaga, hindi namin naranasan yun kasi ang naranasan namin, lumpia o kaya hotdog na naka-plastic. Di ba mainit na kanin, napapaso pa yung mo. O di kaya kung malapit sa bahay, uwi ka ng bahay, doon ka kumain. Din. Correct. Di ba? So walang ganon. Okay, fine. To be fair to the moms of our generation, hindi din kasi talaga tayo exposed. Kaya din siguro hindi tayo naging creative enough. Di ba? Ngayon kasi ganon. But ang ako I would say na there will always be competition pagdating sa motherhood kung nakikita mo siya as a competition. Yes. 'Di ba? Pero kung nakikita mo siya as help, di go. Pero kung nakikita mo siya as competition na hindi naman nakakabuti sa iyo, there's always an option na wag tingnan. Wag kang tumingin sa side na yan, dito ka sa kaliwa. Parang ang nangyayari, you're supposed to be to do that to make your child feel good. Correct, 'di ba? Pero kung may mga mom siguro, hindi natin alam na baka ginagawa niya to para makita ng ibang moms na eto yung ginagawa Kaya ko rin. So, yung intention for herself na hindi na doon para sa anak. Oo, So, diba? doon tayo nagkakaproblema. Sa truth. Tsaka yung feeling na yun na lang yung basihan mo ng pagiging mabuting magulang. Kasi kung yun ang magiging basihan, edi ang sama kong nanay. Kasi yung octopus ginawang kamay. Correct, yung octopus mukhang pugot na kamay, 'di ba? Ganun 'yun. So, naniniwala ako na hindi siya one size fits all. Na ang motherhood is not one size fits all. Kung meron man one size fits all, it's that ang only intention natin is palakihin na maayos at maigi yung ating mga anak. Yun lang yun, 'di ba? Pero yung mga paraan kung paano natin gagawin, 'di ba? Kung ano yung ways, hindi siya one size fits all. What works for one mom bilang isang bento box queen may not work for another mom kasi hindi talaga siya ganun ka-creative. Yan. In short, iba-iba yung superpower ng mga nanay. True. Meron din kasing mga iba na parang kung makapanghamak ng, for example, meron ako nakita na hinahamak nila yung mga nanay na ang pinapakain lang sa mga anak nila ay processed food. Una sa lahat, hindi po lahat ng nanay ay may pamalengke para makabili at makagawa ng kunyari sinigang o kaya mga lutong bahay na talaga namang nutritious. Hindi lahat may ganong capacity. Financial and time-wise. Maaaring meron financially pero oras wala. So anong ginagawa nila? Ano na lang yung easy to cook. At alam natin ang easy to cook, sinasabi, merong mga preservatives, ganyan. Pero wag natin silang hamakin. Hindi nila gustuhan bigyan yung mga anak nila ng masustansyang pagkain It's just that sa buhay na meron sila, sa kondisyon na meron sila, yun lang yung kaya. Yung kaya. Kasi merong pamilya yan na, na gusto nilang makatikim ng masarap. Ang ginagawa,
bibili sila ng noodles, dadamihan yung sabaw, Correct. dadagdagan ng gulay, Tama. kung ano, para ayun, at least masarap Yun na, okay yun na, 'di ba? Tapos hindi mo pwedeng hamakin na yung ginawa mo namang sabaw, ano naman yan Oo. from ano tawag doon, yung galing sa pack. Oo. Kasi sabi daw nila, Hindi siya healthy hindi para siya sa anak healthy, mo. ganyan. Sabi daw Ano ka kasi, bang nan- kaya nga may mga ganun na parang hindi gluten-free. In the first place, ano ba ibig sabihin ng gluten? Nakakaloka. 'Di ba? Ay, hindi wheat bread, 'di ba? Yung mga ganun, hindi Hindi nila afford. Aha. Natatandaan ko, ewan ko kung naabutan mo to, there was a time na may mga noodles na binebenta, Jegs, na letters, yung instead na noodles, letters. Aha. Alam ko, hindi siya masyadong mura that time Or parang yun nga, may extra budget ka rin para ma-afford yung ganong klaseng noodles. Na pack din siya Niluluto lang din, instant Aha, din siya, instant. pero siya, may mga letters. Aha. Kasi meron kasabihan dati na kapag ka first day mo daw sa school, kailangan, para maging matalino ka, hindi ko ito makakalimutan para maging matalino ka, kailangan may letters yung kinakain mo. Aha. Hindi ko to makakalimutan, Jegs, kasi alam ko hindi namin afford yung hindi namin afford bumili nung instant na yun, noodles na yun na letters, alphabet soup ba yun? Ang ginawa talaga ng nanay ko, which is literal, na tandang-tanda ko pa kasi letter E. Ginupit mula sa tabloid o kaya sa Inquirer ata, tapos nakahalo siya dun sa noodles. May lumulutang doon na letter E. And, una, hindi ko ikinamatay. Oh. Pangalawa, I think tumalino naman ako. So, hindi mo pwedeng sabihin na, yung mga nakabili lang ng mga instant noodles na alphabet yung noodles nun, yun lang yung mga pwedeng maging matalino. O yung mga nakakakain lang na masustansya, yung pwedeng maging matalino. Syempre naman, meron namang effect talaga yun. Na kapag ka masustansya ang kinakain, ayos din talaga. Brain food din naman talaga siya. Kaya lang anong gagawin natin kung hindi lahat afford yun? Yun lang yung resources nila Correct. 'Di ba kung halimbawang yung noodles I have a friend na ganyan na isa to sa mga favorite stories ko talaga kasi true story siya na all their lives akala nila ang normal na pagkain yung pagpag. Kasi all their lives mula bata sila hanggang high school, pagpag yung Yun ang kinakain nila. Nung nag-college sila at nakita na nila yung iba't ibang uri ng mga pagkain, doon lang nila na-realize na mali pala yung pagpag. Pero anong gagawin natin? Yun lang yung kaya parang din yan kapareho lang din sa iba na inuhusgahan na, ayan kasi kain ng tuyo, kaya na high blood tuloy, mga kaya ganyan. Na-stroke. Ayan tuloy, kasi yan lang. Kung yun lang yung may mga afford. nakausap tayo, yun lang yung pinakamura at kaya ng budget nila. At ang tuyo, Jegs, kaya nagtatawid ng maraming mga Pilipino na hindi afford kasi sa tuyo, sa sobrang alat niya, kahit konti lang, ang kanin mo doon 3 subo na. Tama. So isipin mo yung pagtitipid na kayang magawa nung tuyo na yon. Tapos do we blame them? Correct. Hindi, kasi yun lang yung kaya nila Ayan. So maging Diba? extra po tayo. Sensitive pagdating sa ganyan. Careful tayo kasi ang nangyayari para sa'yo, wala lang, posible nga, ba, gusto mo din sa mga kapwa mo mami, gusto lang medyo mapaayos yung pag-alaga sa kanilang anak. Pero kung minsan kasi, medyo limitado. Limitado sila at nagkakaroon sila ng parang sa utak nila, ay mali yung ginagawa ko. Hindi tama yung ginagawa ko. Ako, I believe that fed is best. Yung pinapakain ka, that's best. Yes. Yun siya talaga. Kung ano man yung pinapakain, basta hindi naman ito panis, hindi naman ito, pinakuluan pa rin naman siya para mamatay yung germs, di ba? Di ba? Hindi Kasi kung may hindi dapat choices sila hamakin. Diba? Bakit hindi? Di ba kapag ka may choice, bakit mo naman sasabawan ng sobra-sobra? Kunyari, instant noodles na nga lang yung afford. Pero kung makasabaw ka naman, isang kaserola, di ba? Kung afford niya naman nakakaunti lang yung sabaw, bakit hindi? Kung magpapansit na may sahog at hindi lang toyo at konting Baguio beans, bakit hindi? Di ba? Kaya lang iba-iba tayo Correct. Extra careful sa pagsasalita. Correct! Totoo yan! Ito pa rin pang kumikina ako po si Diego Bandido. At Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Diba? Podcast? Pwede? Pwede. Diba? Pwede sa podcast. Diba? Kasi iba-iba po tayo ng kalagayan, mga